Ngayon, may mga prinsipyo na inilatag si Deming. At yung una, yung constancy of purpose. Paglikha ng constancy of purpose. Anong ibig sabihin nito? Ang layunin ng organization dapat consistent at nakatutok sa isang bagay. Yung continual improvement or tuloy-tuloy na pagpapahusay. Hindi dapat magbago ang layunin ng kumpanya batay sa uso, sa trend o kung ano yung in ngayon. Dapat nakafocus ang organization sa quality at sustainable improvement. Hindi lang doon sa pag-abot or paghabol sa mga short-term na kita. Isipin nyo isang kumpanya na may constant focus sa paggawa ng quality product. Hindi sila nagmamadali kumita agad. Kung hindi, nakatutok sila sa pag-aalok at pagkakaloob ng mataas na quality na product na magdudulot ng customer loyalty. So, sa mahabang panahon, quality ang magiging susi ng tagumpay. Bakit? Kasi yung mga customer, babalik at magre-rekomenda yan. Kaya't ang kita, natural na darating bilang resulta ng matagal na tiwala at kasiyahan o kaluguran ng customer. So, ang commitment to quality, hindi lamang dapat manggaling sa mga workers or employees. Yung management mismo, dapat mas malalim yung panata nila sa quality product or service. O halimbawa, kung ang top management laging binibigyan din ng kahalagahan ng quality, madadala nito yung buong organization. Kung ikaw ay isang car manufacturing company, management may responsibility na tiyakin niya na may sapat na training ang mga trabahante at ang proseso ng paggawa ay mataas ang quality, ay hindi basta-basta para lang makapag-produce ng maraming units, maganda yan. So, ibig sabihin, sa halip na mag-focus sa short-term profits, ang pangunahing layunin, sana, ng isang organization, quality. Kasi kung ganon, yung profits, darating sa tamang panahon. O halimbawa, kumpanya ka ng smartphones. Kahit na hindi mo agad makuha yung market share sa simula, kung patuloy ka na magbibigay ng mataas na quality na product, makakakuha ka ng loyal customers. So habang tumatagal, yung brand reputation, yung customer trust, magdudulot yan ng mas mataas na sales at profit. Bottom line, profits follow quality. Profit will follow when quality becomes the objective and purpose. Hindi lang pag-target ng kita. Long-term value at customer satisfaction. Example, kung ikaw ay may restaurant, tapos palagi ka nag-o-offer ng mataas na quality ng product or service, makita nila na tataas ang kanilang customer base. Yung mga tao babalik para kumain. So habang tumataas yung satisfaction, tumataas din ang kita ng restaurant in the long run. So mahalaga dito yung strategic planning. Mahalaga dito sa constancy of purpose. So dyan kasi sa strategic planning, dyan nakalatag, nakaukit yung vision, mission, yung goals ng company na dapat naka-align sa quality improvement. So for example, meron isang company ng software development, pwedeng mag-set yan ng goal na pagbutihin yung kanilang product sa pamamagitan ng research and development or R&D. Kahit na yung mga improvement na yon, hindi kaagad magre-result sa immediate profit. So dapat mayroong long-term orientation ng company. Hindi po pwede nakafocus lang do sa monthly results, quarterly results. Kailangan mag-focus sa sustainable growth at customer loyalty. Another example, kung ikaw ay may-ari, di ba, ng isang airline company na nag-upgrade ng kanilang aeroplano at talagang napakaselan sa safety measures. Kahit na hindi kaagad makukuha yung kita, mas malaki yung tiwala at loyalty ng mga customers. Kaya in the long run, tataas yung kanilang market share at saka revenue. Ang isang hospital na may constancy of purpose, maglalaan niya ng budget para sa training na sa mga doctors at nurses. Maglalaan niya ng budget para pagbili ng mga modernong equipment at pagpapaganda ng facilities. Of course, ang laki ng puhunan, hindi ka agad mababawi o makukuha yung malaking kita. Pero makikinabang yan sa long-term success ng ospital. Sapagkat magkakaroon ng patient trust, positive reputation na magdudulot ng patuloy na pagdagsa ng mga pasyente. Kaya dapat yakapin ang isang bagong pananaw ng kalidad. Sa panahon ngayon kung saan global
ang competition at mataas ang expectations ng customers, hindi na sapat yung makalusot lang eh. Kailangang mahusay ka at walang palya. Ang tinutukoy ni Deming na new philosophy of quality ay nangangahulugan ng pagyakap sa patuloy-tuloy o patuloy ang pagpapahusay or continuous improvement, pag-abandona sa luma at kampanteng pananaw na okay na yan, at pag-shift mula sa pwede na mindset tungo sa dapat excellent. Saan? Sa lahat ng bahagi ng operation. So, pag ganyan yung mindset mo, pag inadapt natin ng new philosophy of quality, we are going to reject inferior quality. Hindi na tinatanggap yung mababa o mumurahing materyales na madaling masira. Yung produkto o serbisyo na hindi maayos ang pagkakagawa. Yung walang pakialam. Yung manhid na customer service. O halimbawa sa isang restaurant, kung patuloy na nagsaserve ng malamig na pagkain, o yung lasa hindi consistent, minsan napakaalat, minsan napakatamis, di maipaliwanag, mawawala ng tiwala ang customer. Kaya hindi po pwede sabing, okay na yan, kakainin pa rin naman yan eh. Yan yung luma. Yan yung luma. Yan yung uri ng kaisipang pinapalitan ng bagong filosofiya. So, kailangan tumalon tayo mula sa reduction patungong elimination ng defects. Dati, ayos lang kung konti lang ang defective. Pero sa bagong pananaw, ang hangad natin, walang palpak. Zero defects. Ito ay inspirasyon doon sa zero defects philosophy ni Philip Crosby. Ang idea na walang kahit isang palya o palpak ang dapat tanggapin bilang normal. Hindi po pwedeng i-normalize. O halimbawa, sa isang electronics manufacturer, kung isa sa bawat 100 units ang may defect, malaking abala yan sa customer. Kaya't ang goal, alisin yung source of the problem, alisin yung root cause ng pagkakamali, hindi lang bawasan. At ang mga customers ngayon, mas informed, mas demanding. O, di ba? Lalo na mayroong mga social media, na kapag customer review na sila, mayroong mga online reviews niya. Isang pagkakamali lang, makaka-apekto yan sa buong reputation ng company. Say for example, BPO company. Hindi sapat na mabilis lang sumagot ang call center agent. Dapat, number 1, accurate ang information. Magalang yung tono. May empathy, may puso, nakausap. Mabilis ang solution. So sa madaling salita, ang bawat detalye ay bahagi ng kabuuang quality experience ng customer. So ibig sabihin, kung ganon ang philosophy, hindi lang ito tungkulin ng quality assurance office o ng quality department. Kailangan buong organization. Lahat mula sa top management hanggang sa rank and file, dapat may commitment sa quality dahil quality is everyone's responsibility. Dapat ay maging bahagi ng kultura ng company ang pride in excellence, continuous learning, patuloy ang pagkatuto, at proactive problem solving. Number 3, cease dependence on mass inspection. Yung mass inspection na to, yung final inspection, yun yung proseso ng pag-check ng product o service sa pinakadulo ng production. So, bago ito ibenta o ipamahagi or makarating sa customer. Karaniwan, yung layunin ng final inspection na yan, yung inspection na yan, hanapin yung mga defects o problema sa finished product. Pero, sa yugtong ito, huli na. Naggastos na yung resources eh. Nagamit na yung oras, nagamit na yung pera, nagamit na yung materyales, na i-exert na yung effort. So, ano yung problema sa mass inspection? Mass inspection, kapag umasa ang kumpanya sa malawakang pagsusuri ng finished product para masigurong maayos ang quality. So, ito ay reactive. Ibig sabihin, naghihintay muna ng problema bago kumilos. Hindi siya proactive. Pinipigilan ng problema bago pa man ito lumitaw. So, bakit huli na ang final inspection? Dahil nagawa na yung damage. Pag defective yung items, pag palpak yung items, nasayang na yung materyales. Yung lakas ng manggagawa, yung oras. So halimbawa sa isang garment factory, kung may tahi na mali sa 100 piraso ng t-shirt at sa dulo pa lang sa dulo pa lang makikita. Malaki na yung gawak, malaki na yung walang pera. Di itatapon na lang yan. Or pwedeng uulitin pa yung gawa. Di gastos na naman. Let's say sa isang coffee shop, kung hindi calibrated yung espresso machine, hindi tama yung sukat. Naranasan ko ito isang araw, hindi ko na sasabihin ko saan. Self-service na lahat ng kape, pwedeng mapait o matapang. Di ba?
Kung sa dulo mo palang malalaman, di libo-libo na yung nagawang mali. So, mas effective yung prinsipyong do it right the first time. Ha? Do it right the first time kesa ayusin sa huli. Prevention over detection. Pokayoke. Di ba yun yung principle ng Pokayoke? Tiyaking tama ang proseso mula sa simula. Ayusin ang root cause ng error. Wag lang yung symptoms. So, dapat tingnan natin process control versus product control. Pag product control, chine-check ang finished product usually sa final inspection na. Pag process control, tinitiyak na tama ang lahat ng hakbang habang ginagawa ay yung produkto. So, process control ang mas mahusay. Let's say, sa isang water bottling plant, hindi lang dapat tinitikman yung tubig sa dulo, di ba? Dapat ini-inspect yung sa simula pa lang. Yung filter system, yung pressure levels, yung cleanliness ng bote, yung tamang sukat ng label at sealing. Kung tama ang proseso, di tiyak na ligtas at malinis yung bawat bote. Hindi yung sa dulo mo palang titingnan, di ba? So, ibig sabihin nun, mas mababa ang gastos kung ang quality ay built-in. Kung ang quality ay built-in. Yung pag-aayos ng defect, mahal. Pero yung pag-iwas, mura. So, ayon dito sa quality experts tulad nila W. Edwards Deming, mas mainam na ipasok na i-institutionalize na i-incorporate na i-build na yung quality sa process kaysa hanapin sa dulo. O halimbawa, say sa isang electronics company, kung may mali sa circuit board, at sa final inspection pa lang nila marirealize, may mali pala sa circuit board. Masisira ang buong unit, sayang yung buong produkto. Pero kung sa mismong production line pa lang, meron ng sensor, or automatic alert system, Pokayoke, may iwasan ng mali kaagad. So, again, ang quality dapat naka-built-in sa bawat bahagi ng process, hindi lang sa dulo hinahanap. Mahalaga ang final inspection, pero hindi ito dapat ang pangunahing sandigan ng quality assurance. So, mas makabubuting ayusin ang system at proseso para hindi na magkaroon ng defect. Bakit? Tamang proseso is equals to tamang produkto. So, ang susi, quality by design, hindi quality by correction. Kaya ang core message natin sa total quality management, hindi sapat yung mura lang. Ang presyo, isang bahagi lang yan ng kabuang gastusin at quality ng product. So, dapat piliin yung supplier base sa kabuang value. Quality, reliability, consistency, long-term potential. Hindi lang sa tag ng presyo. Hindi ibig sabihin na least cost is the best cost. Hindi ibig sabihin nun. Mura nga pero palpak. O sa huli, mas mapapamahal ka pa rin. O, halimbawa, isang kumpanya ng electronics ang bumili ng murang wiring components mula sa bagong supplier. Nakamura, ayos. Resulta, yung produkto, madalas nag-iinit, pumuputok pa minsan, nagrereklamo yung customer. Lumobo ang repair cost. Ano pa? Let's say isang printing shop. Bumili ng murang ink cartridges. Kaso nga lamang, mabilis maubos, madalas mag-clog sa printer. Sa huli, mas maraming gasto sa repair. Mas maraming gasto sa replacement kaysa kung bumili ng original at yung higher quality inks. So, ibig sabihin, think long term. Think long term. So, tingnan natin yung total cost of ownership or yung TCO. Yung TCO or total cost of ownership, yan yung lahat ng gastos nakaakibat ng isang produkto o serbisyo sa buong buhay nito. Hindi lang sa pagbili. So, kasama sa total cost of ownership yung initial price, shipping cost, handling or storage, maintenance servicing, replacement cost, kung masisira, kung mabilis masira. Tapos yung impact sa company reputation and customer loyalty. Example, sa isang construction firm. Let's say, bumili ng murang semento. Nakatipid. Ayos. Substandard. Nag-crack yung pundasyon ng building after 1 year. Lumindol. Paano yan? Minsan, kinakailangan ulitin yung construction. Lalong napalaki yung gastos. So, ibig sabihin, build supplier relationships, not just one-time deals. Sa TQM, ang pinopromote, long-term supplier partnerships kesa yung one-time cheapest deal arrangements. Bakit?
Mas madali ang collaboration sa improvements. Kaysa mag-improve ka ng mag-improve, makipag-collaborate ka. Mas may mutual trust. Kaya mas consistent ang supply at mas responsive sila sa issues. Kaya po pwede magkaroon ng joint innovation para mapaganda palalo yung serbisyo o product. Example, sa isang local bakery, matagal na niyang, let's say, matagal na niyang supplier, matagal na niyang partner itong nagsusupply ng harina. So, sa halip na magpalit ng mas murang supplier, nagkakaroon sila ng joint effort para makabuo ng mas malambot, mas flavorful, mas malasa na pandesal. O, nagiging bestseller ito ngayon sa kanilang tindahan. So, ito, hindi lang sapat na dapat gut feel. O, pakiramdam ko, katiwa-tiwala ito. O, hindi sapat na presyo lang yung batayan eh. Kailangan gumamit ng data to evaluate suppliers. Gumamit ng mga statistical tools para sukatin ang performance ng suppliers. So, merong isang po pwedeng statistical tool na gamitin. Yung mga SPC tools. Ayan, Statistical Process Control Tools. Yung Statistical Process Control Tools, nakakatulong yan para i-evaluate yung defect rates. Gaano kadalas yung may sira. Delivery performance, on time ba lagi? Consistency, pare-pareho ba ang quality? Say for example, sa isang garment factory, pwedeng gamitin yung Pareto chart para malaman kung aling supplier ang may pinakamaraming return na tela. Pwede rin gumamit ng control charts para matukoy kung consistent ang sukat at texture ng cloth from batch to batch. Another example, let's say meron tayong isang organic vegetables sa restaurant. So merong isang farm-to-table restaurant. Bumili ng mas mahal na organic vegetables. Ano resulta niyan? Anong possible na resulta niyan? O mas maganda yung lasa at itsura ng pagkain. Mas natutuwa yung customers. So basically, babalik sila, magdadala ng kaibigan, magpo-post ng magandang online reviews. So ibig sabihin, sales and reputation improve. So anong ibig sabihin nito? Sinasabi ba nating wag pumili ng mura? Hindi. Hindi sapat ang mura kung bababa ang quality. Hindi natin sinasabing wag bumili ng mura. Basta hindi sapat ang mura kung bababa naman yung quality. Kung madadagdagan naman yung depekto, kung masisira ang reputation, o di laki din ng gastos, di ba? So, piliin ng supplier na makatutulong sa long-term quality and consistency, hindi lang sa budget. So, yung supplier relationships should be nurtured and evaluated using data, not just price tags. So, ito yung mas magandang mindset. Strategic sourcing over cost-cutting. Strategic sourcing over cost-cutting. Kaso mapapaisip naman tayo, di ba? Tipid quality. Pero paano naman yung IKEA? Yung IKEA, kilala sa buong mundo na nagbebenta ng low-cost furniture. So, paano yan nakaka-align dun sa principle ni Deming of not choosing suppliers based on price alone? Hindi ba si IKEA parang kinokontradict niya yung idea na yung quality should be prioritized over price. Pero ito, ang IKEA hindi basta-basta low price. Ito ay value-based strategy. IKEA doesn't simply sell cheap products. It delivers value for money. Value for money. Ibig sabihin, yung ginastos mo sa kanya, wow, may value to kahit mababa yung presyo. So, ang goal ng IKEA is to balance affordability with acceptable quality, with convenience and innovation. So, paano napapababa ng IKEA yung presyo niya without sacrificing TQM principles? So, panoorin niyo tong video na to. IKEA is obsessed about costs. It cuts costs at every possible opportunity. And this cost-cutting helps them to sell a Billy bookcase every 5 seconds. But exactly how do they make things so cheaply? You start with the price and reverse engineer every single process. What makes their customer come back? Price, price, price. So the retailer starts with what they want to charge for an item, then design and choose the materials to get it at that price. And how do they do it? They use cheaper materials. So if we take the LAC side table, if you were to cut through it for some reason, you would see it's cardboard, and that's just so much cheaper and lighter. That's not the only clever way the brand keeps costs low.
They make a lot of their products white. The white one's cheaper because we make more of them. Everyone likes white. Most people buy white furniture from IKEA. Therefore, the company makes more white items. If you can supply the same product all over the world and never have to change it, can you imagine the economies of scale? They're astronomical. They've also managed to save on transport costs by making things stackable. There are tons of items in IKEA that you can stack on top of each other. The famous one is something called the PS2 watering can. Who would have thought that a watering can could be stacked on top of each other? A stackable product means you can fill every inch of space in a lorry and cut down on transport costs. That saves the company an enormous sum, Meaning the shopper can buy a watering can for £1.25. And Ingvar's brainwave idea to create flat pack furniture back in the early 50s also helps keep costs down. Flat pack is a genius idea because it saves IKEA money at every single stage. Flat packs, the word that is synonymous with IKEA. Really, they introduced the consumer to this notion of flat packs. For logistical purposes, the transportation of the goods is a lot cheaper if it's flat packed and not already built. But also, the damage that you would get in transit just won't happen. You get the consumer to build it themselves, so you're taking out all that kind of labour costs. Because once you've chosen what you want to buy, there's a whole lot of heavy lifting still to do, which in turn reduces staffing costs. It's kind of on you. That's the contract you make with IKEA when you shop there. No one's going to help you. The IKEA is like, no, you go in the back and get it. You check the back. Are we out of stock? All right. With the Swedish retailer, we buy into the ultimate do-it-yourself model. It then goes into the back of the consumer's car that the consumer has paid for and filled up with petrol themselves, drives it home, and then, of course, the consumer spends their Saturday afternoon swearing as they try and put it together. It's kind of brilliant. It's kind of retail 101. It works. Okay, so ibig sabihin ba, nilalabag or kinokontradict ni ng IKEA, yung concept ng Deming's principle of not choosing suppliers based on price alone. Pero tingnan natin paano ba talaga pinabababa ng IKEA yung presyo niya without sacrificing TQM principles? Number 1, Design for Manufacturing and Assembly, DFMA. So, bago pa man ito gawin yung product, iniisip na nila kung paano ito madaling, number 1, gawin, i-manufacture. So, minimal waste, simple processes. Number 2, i-assemble. Kaunti lang yung parts, kaya madaling buuin. So, example, sa nakita natin, di ba? Maraming IKEA products dinisenyo para magamit ang same screws or boards across different furniture sets. So, ibig sabihin, mas mabilis gawin, mas mura ang production. Pangalawa, yung kanilang flat pack strategy. So, yung mga products designed to be packed in flat boxes. So, ano nangyari? Mas maraming units per truck ang pwedeng i-ship. Sa bodega, mas maliit na warehouse space. Pwedeng dalhin sa sariling kotse ng mga customers. So, kumpara sa traditional sofa na buo na ang delivery, yung IKEA sofa, pwedeng buuin ng customer. Kaya't mas mura ang delivery at assembly. Pangatlo, so nakita nyo sa video, self-service retail model. Yung mga customers, yung pipili ng product doon sa bodega, sila yung mag-assemble ng items sa bahay nila. So, tanggal ang labor cost for packaging, delivery, and installation. So, efficiency is passed on to the customer as lower prices. Again, efficiency is passed on to the customer as lower prices. And yet, IKEA still focuses on quality. Paano nangyari yun? Kasi, strict pa rin naman sila sa supplier selection and monitoring. Meron silang long-term relationships with trusted suppliers. Gumagamit sila ng audits at regular inspections para masigurong consistent and quality. So, yung suppliers nila na nabihasa na sa pakikipag-collaborate sa IKEA engineers para makaakma doon sa mga product standards. Of course, they also do durability and safety testing. Nagre-rigorous testing sila bago
ibenta. So may mga load-bearing test. Pag sinabing load-bearing test, ano kaya yung kapasidad nito kung ganito kabigat yung humiga, yung naupo para sa upuan, sa mesa, sa kama. Meron din naman silang wear and tear simulations para doon sa may mga bisagra, sa mga drawers. So ang goal nila is to provide products that are safe, functional, and that will last for years. Kasi kung talagang sirain yan, edi sana wala na bumabalik dyan, di ba? Hindi naman. So ibig sabihin, they accept customer feedback for continual improvement. Kino-collect nila yung customer reviews, pati yung kung may mga produkto man na isosole, kino-compute nila yung datos. At gumagawa sila ng product revisions, nire-redesign nila, inaayos nila yung product batay sa customer experience. So, kung may product na madalas ireklamo sa assembly difficulty, halimbawa napakahirap i-assemble, halos 20 oras nang ina-assemble, o ginagawa nilang mas intuitive yung pag-assemble, yung design mismo ng furniture. O nagbibigay sila ng mas magandang manuals. So, ang insight dito, yung IKEA doesn't just cut costs. Hindi lang nagtitipid yung IKEA. It designs smarter. Mas smarte siya sa pagde-design. Hindi siya nagtitipid lang. Mas smarte siya sa pagde-design. So, ang pinuprove ng IKEA, possible mag-offer ng affordability while upholding TQM principles. Meron silang strategic design choices, strong supplier relationships, systematic quality controls. So, ang bottom line nito, hindi masama yung pagiging cost conscious. Hindi yun ang sinasabi ng principle na Deming eh. Pero, huwag magtipid sa paraan na kung saan nakokompromiso naman yung quality, yung customer experience o kaya yung tiwala ng supplier. Ang tunay na TQM, ang ibig sabihin nito, ang quality is designed into the system, not inspected at the end. At yung efficiency, tulad ng ginagawa ng IKEA, is achieved through smart process design, hindi shortcuts. So are we suggesting that we should do away with cost-driven business models? The short answer is hindi. Hindi natin sinasabi na mali o lipas na yung cost-driven business models. Sa katunayan, maraming negosyo ang umaasenso gamit ang cost leadership strategy. So pag sinabing cost-driven business models, ang focus niyan is to minimize cost as much as possible. Samantalang yung value-driven business models, ang focus niyan is to create value regardless of the price. So, again, hindi natin maisasama ang prinsipyo. Hindi ba natin maisasama ang prinsipyo ng TQM sa kahit anong uri ng business model na yan? Kahit na cost-driven siya, na nakatutok sa pagpapababa ng gastos sa lahat ng bahagi ng operation, materials, labor, overhead costs, distribution, na ang layunin maging pinakamura sa market habang nananatiling kumikita. So halimbawa, Walmart, di ba? Yung sikat na halimbawa ng cost leader yan. Nakapagbebenta sila ng murang produkto dahil sa bulk purchasing, lean operations, efficient logistics system. Pero si Walmart din ay gumagamit ng data analytics at standard procedures para mapanatili ang consistency ng quality kahit mura ang presyo. Ngayon, ano naman yung value-driven business model? So, hindi iniisip yung cost as the number one priority, kundi customer satisfaction, innovation, experience, product uniqueness tulad ng Apple. So, high-end pricing yan. Pero, ang perception ng customer sa Apple, premium ang build quality. Seamless ang user experience. Exclusive brand image ang naibibigay nito. And customers are willing to pay more for value. Ibig sabihin ba nito sa yung TQM para sa Apple lang? No. TQM fits both models. Kahit na cost-driven or value-driven, yung TQM nag-a-apply. Bakit? It's not about being cheap. Hindi yung cheap ang pinag-uusapan natin dito. It's about, kaya nagiging mura, it's about being efficient and consistent. Bakit? Kasi tulad ng pinag-aralan natin ng mga previous learning episodes, ang ine-encourage ng TQM is to reduce waste and defects, to improve processes, to satisfy customers in the long run. So, ibig sabihin,
strategic quality, not strategic price. Hindi sinasabi ng TQM, kalimutan nyo yung cost. Ang sinasabi ng TQM, don't sacrifice quality just to lower the cost. Para bumaba yung cost, build quality into the process. So, cost-driven plus TQM is equals to low price, pero reliable, efficient, and consistent, tulad ng IKEA at Walmart. Value-driven plus TQM is equals to premier price, high innovation and satisfaction, tulad ng Apple at Toyota. Ang hindi naka-align sa TQM ay yung mga negosyong nagka-cut corners, nagsi-shortcut, ini-ignore or sinasawalang bahala, nagkikibit-balikat sa quality, at naka-focus lang sa short-term savings. So, ito yung discussion prompt para sa inyo. Can you think of a local brand na cost-driven but still applies quality management well? Paano kaya nila ito nagagawa? So, buying from a supplier based only on low cost rather than a balance of quality and cost undermines the possibility of a long-term strategic relationship. So, ulitin ko po ang isang mahalagang prinsipyo ng TQM. Ang pagdedesisyon base lang sa presyo ay short-sighted. Ang tunay na pangmatagalan, patuloy na tagumpay or sustainable success, yun ang gagaling sa long-term relationships with trusted suppliers. Kapag may mutual trust, mas madaling mag-collaborate. Mas madaling mag-adjust sa challenges. Mas madaling mag-usap. Mas madaling mag-improve ng sabay. Kasi, pag low-cost supplier, it might mean inferior materials. Mas mataas ang rate ng palpak o defect rate at may pwedeng late or inconsistent ang delivery. Ang end result niyan, o di mas malaki pa yung gastos sa rework, returns, customer dissatisfaction. Pero pag quality-oriented supplier, though sa simula, parang ang mahal, mas nagbibigay ito ng more consistent results. Fewer surprises. Hindi ka nagugulat, bakit delayed? Ba't ganyan? Hindi. Kaya mas align sa process. So, bakit mas mahalaga yung long-term supplier relationship? Kasi, number one, single sourcing. So, kung pipili ka na isang primary supplier para sa isang specific product or component, merong better communication. Mas mababa yung transaction costs. Tapos, merong mas malalim na technical collaboration. Ang risk lang nun, if suppliers fail, walang fallback. Kaya dapat trusted at saka tested mo na yon. So, pangalawa, kailangang merong supplier development. Proactive yung partnership. So, yung company, tutulungan din yung supplier na mag-improve ng kanilang system, processes, and capability. So, halimbawa, yung Toyota, nagpo-provide niya ng training and audit sa kanilang tier 1 suppliers. So, ano result? Mas magandang output, mas konting problema sa production. And transparency and trust. Kapag may tiwala, mas mabilis mag-share ng data, hindi magtataguan, hindi sila magtataguan, hindi sila magsasabing, hindi sila mag-aaminan, yung tipong natatakot sila mag-aminan kung may problema. So therefore, mas mabilis makahanap ng solusyon sa problema. Mas maayos ang forecasting at planning. So ang isang magandang halimbawa dyan yung automotive industry tulad ng Honda or Toyota. Hindi sila papalit-palit ng supplier. May decades long partnership sila doon sa kanilang parts, supplier ng parts. Bakit? Kasi kailangan nila ng consistency sa quality, sa specs at saka sa delivery time. Kasi yung car assembly kasi, yung pagbubuo ng kotse, mas very sensitive yan highly sensitive sa delay at saka defect. Kaya yung partnership nila, trust-based, mahalaga yon. So, kasi, di ba, kung isipin mo, mas pipiliin mo ba yung supplier na mura pero madalas magkamali? O yung supplier na medyo mahal or mahal pero reliable? Ayan. So, meron tayo ditong matrix na nagpapakita ng iba't ibang combination ng presyo at quality. At kung paano ito nakaka-apekto sa business strategy. So, mahalagang tandaan na hindi lahat ng strategy or diskarte tama para sa lahat ng sitwasyon. So, depende yan doon sa target market at saka positioning at saka business goals. So, merong low price at low quality. Yun yung cheap. Sino yung target market yan? Yung mga budget-conscious consumers. So, halimbawa yan, yung mga generic na gamit sa bahay, yung mga map, map, hanger, yung mga rice cooker na budget rice cookers, ukay-ukay o kaya surplus stores. So, ang business theory niyan is commodity pricing. Ang kompetisyon batay sa presyo.
So ano yung risk niyan? Walang customer loyalty. Kasi nga commodity nga di ba? Hanger, di ba? Madaling palitan ng mas murang option. Okay. So meron namang medium price, low quality. So anong pwedeng mangyari diyan? Unhappy customers. Bakit? Kasi customers pay more but receive poor value. So nagkakaroon ng disappointment. O halimbawa diyan yung buffet. 'Di ba? Excited na excited ka pero pag kumain ka hindi masarap. Halagang 600, 'di ba? O kaya yung online gadget shop, mahal pero madaling masira. Anong effect niyan? O the negative word of mouth. Merong bad reviews at saka yung tinatawag nating customer churn. Customer churn. So, ibig sabihin, iwasan nyo yan. Walang panalo dyan. Walang panalo yung customer, wala ka rin panalo yung negosyo dyan. At meron namang high price, low quality. Yan yung sell and run. Panluloko yan. Taas ng presyo mo. Tapos kung nakuha ng customer yung product, poor quality. Walang repeat business. Halimbawa, alam na natin to, issue to ngayon sa mga tariffs ni Donald Trump. Ayan, peking luxury items tulad ng mga peking perfumes, imitation electronics. Yung mga online scams na nagbebenta ng low quality goods at premium prices. So anong risk ko niyan? Panganib niyan, legal issues, reputational damage, hindi na uulit sa'yo. Kasi wala kang etika. Very unethical at saka hindi sustainable. So meron namang low price pero medium quality. Underprice yan. So ano yung strategy niyan? Ano yung diskarte niyan? Big value at a low cost. So nakaka-appeal yan, nakaka-attract niya ng mga bagong customers. So halimbawa, mga Tecno or Infinix smartphones with decent features, yung mga local startup brands na competitive ang specs pero mura. So yan yung penetration pricing. Ang theory niyan, penetration pricing. Low price at first para makakapture ng market share. Ang risk nito, kailangang i-monitor yung cost to profit ratio para hindi malugi. Baka naman mamaya, di ba? Sobrang malong cost, yung profit ang baba, lugi na siya. At meron namang medium price at saka medium quality. Yan yung balanced offering. Yan yung balanced offering. So, anong ibig sabihin yan? Yung value, angkop sa presyo. Yung halaga, akma sa presyo. Consistent and stable positioning yan. Ibig sabihin, hindi siya sakto yung quality niya doon sa presyo. Ramdam mo, tulad ng bench, pen shop, ayan ha, Jollibee, yung McDonald's sa Pilipinas ha. So ang target niyan, yung mga middle class customers na naghahanap ng patas na trade-off. Gumastos ako ng ganito, makukuha ko yung ganyan, okay, swak. So ang theory niyan, ginagamit yan sa volume-based steady growth, pangmaramihan. At meron namang high price, medium quality. High price, medium quality. Yan yung premium by perception. So, anong paliwanag dyan? Yung taas ng presyo, nadja-justify dahil sa brand prestige. Brand prestige. Kung hindi man sa brand prestige, added service. O, di ba? May dagdag na features, not just product specs. O, halimbawa, Starbucks. O, aminin naman natin talaga. Hindi naman talaga Starbucks ang best coffee in town eh. Pero pag pumunta ka sa shop, di ba? Order ka, naupo ka doon, premium yung experience, feeling social. Yung mga branded colognes, yung mga designer label. So, ang theory niyan, value-based pricing. Pinepresyoan yung product batay sa perceived value. At, eto naman, merong medium price at saka high quality. Yan yung ideal for penetration. Nagdi-deliver yan ng exceptional value sa patas na presyo. So, anong mangyari dyan? Makaka-capture ng market yan. Anong example? Yung Xiaomi phones, di ba? High specs. Talagang taas ng specs. Pero ang presyo, moderate lang. Yung mga local skincare brands na nag-offer ng clinical grade formulations, di ba? Ang dami niyang features, ang dami niyang magagawa, pero mababa ng konti yung presyo. So, ito yung ang advantage nito, swak na swak to para makuha yung tiwala ng isang bagong sektor o segment ng mamimili. Or para maagaw mo yung customers na karaniwang bumibili do sa iba. At high price, high quality. So ito yung premium or luxury positioning. Salagang sobrang taas ng presyo pero talagang katanggap-tanggap dahil very exceptional yung quality. Meron siyang sense of innovation at saka exclusivity. O halimbawa, Rolex na relo. Yung mga Tesla, ayan, Mercedes-Benz.
So, ang theory nito, niche strategy, niche. Pili lang talaga yung makakabili sa kanya. So, yung mga customers nagbabayad dahil sa reliability, sa status, or sa design. So, ulitin ko lang yung warning, yung high price at saka low quality. That is a trap. Even worse when customers expect luxury and are let down. Diba? Nadismaya. So, yung isang brand, hindi makaka-recover yan from being expensive but not from being unreliable. A brand can recover, from being expensive but not from being unreliable. So, anong ibig sabihin nito? Hindi tayo anti-presyo. Ang mahalaga, ang presyo may katumbas na quality of value. Yung diskarte mo sa presyo, dapat nakatugmayan sa iyong positioning, sa customer expectation, at saka sa long-term relationship with your market.